Coconut water. Na dito, Coconut vodka. dito sa kalye-kalye lang natin. Nakikita lang natin. For dehydration, kasi di ba sinasabi nga ngayon summer, di ba? Yung mga athletes actually, iniinom ang buko. Yun ang kanilang parang workout drink, di ba? Yes. Hollywood stars na Kasi yung ibang tao na parang nakakapalan sila masyado siyang thick. Tapos para daw, coconut oil? Yung sa VCO. parang latik. Latik na talagang thick na. Oo. Pero actually, yung benefits niya nga, madami nga. Kumpara sa ginagamit mo siya sa pagluluto, kailangan talagang pure. Siguro na yan. Kasi noong unang panahon, people used to drink, di ba parang like cod liver oil? Yung mga bata, if you can remember. Hindi nakakapsule talaga diretso. Sinusubo talaga, tapos ganito yung mga bata. This is like back in the days. This one, medyo mas madali siya i-digest. Matamis yung VCO? Or wala talagang lasa? Parang You just have to find a way. Parang latik. You have to find a way Thick to... lang siya talaga. Merong capsules. Pwede ihalo sa juice. Mag-iiba lasa din. Lulutang siya eh. lulutang. Diba? Ano siya? Actually, may iba na lumabas na sila. Meron silang flavors. Merong flavors sila. Langka flavor. Medyo Pinoy flavor din yung May nagsasuggest din na gawin na rin tablets. Meron daw sa may tablets. May tablets actually. But they were saying that you need to drink a lot of the capsules. Para magkaroon To have the same effect as the kutsarita. Okay lang. Okay lang. Nice one. Go Buko. Go Philippines mula Copra hanggang VCO. At ilang-ilang. Sumama din ang ilang-ilang natin, di ba? Talaga? Yun nga, ang ilang-ilang. Sa oil. Ginagawa na siyang essential ingredients oils. sa mga perfumes. Wow. Sikat na rin ang ilang-ilang natin all over the world. Go Philippines. It's more fun. At balita abroad naman tayo. Ito naman medyo malungkot na balita. 3 naman ang nasawi sa paghagupit ng bagyo at pinaniniwala ang mga buhawi sa Tennessee sa Amerika. Kitang-kita sa mga aerial shot ang pananalasa ng bagyo at buhawi kung saan halos wala nang natira sa mga bahay na tinamaan. Sa kabuuan, umabot na sa 12 ang mga nasawi sa mga bagyo sa iba't ibang bahagi ng Southern USA. Cute na balita lang po tayo. 2 polar bear cub ang ipinakita sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon sa isang zoo sa the Netherlands. Sa una, tila natatakot pa ang mga baby polar bear pero nagsimula na rin sila mag-explore at maging curious sa kanilang tahanan. Anak sila ng polar bear mother na si Huggies na nakilala matapos siya makuna ng camera ng mga dokumentarista. 3 sana ang mga anak ni Huggies na pinanganak niya noong Disyembre pero namatay ang isa sa kanila. Natutuwa naman ang mga namamahala sa zoo sa tagumpay ng kanilang breeding program para kay Huggies at sa iba pang oso. Cute nila. Nakakagigil yung ganyan. Nakita ang cute. Yan, pwede pa yung buhatin. Pwede pa yan. Pwede pa. Hindi pa yan nananakit. Konting sugat lang yan pag na-scratch ka playfully. Parang stuffed toy lang siya. Oo nga, yung mga nabibili. Pero yung nanay hindi na. Sana dumalas na lang. Polar bears. Ay, ang cute sa V64. Tsaka mainit yung ulo ni Huggies. Puyat yan, nag-aalaga yan. Nag-breastfeeding yan. Breastfeeding is still best for babies. Narito naman ang maagang showbiz balita ni Luandy. Good morning po mga kapuso. Fun Friday morning na at heto na ang maaga kong showbiz update para sa inyo. Hindi raw natutuwa si Bella Padilla sa nakukuhang international exposure dahil sa kanyang kontrobersyal na cover photo sa FHM. Ayon sa Kapuso actress, sana raw ay sa ibang paraan siya nakikilala. Sa kabila kasi ng pagpapalabas ng FHM nang ipinalit nilang cover photo ni Bella para sa kanilang March issue, patuloy pa rin ang pagkalat ng mga ulat ukol sa controversial photo niya. Maging ang online edition ng CNN Time, The Huffington Post at International Herald Tribune, inilabas na rin ang storyang ito. Ang grupong Gabriela naman, kinokondena ang publisher at mga editor ng nasabing magazine. Pero ayon kay Bella, hinahangaan niya ang Gabriela sa mga adhikain nito, lalo na sa paglaban sa human trafficking. Some things aren't in my control, honestly. I was as shocked as everyone when I saw the caption, but you have to realize kasi that the caption was meant for the article and not the picture. Sa Hollywood naman, Justin Bieber ganap na binata na. Sa talk show ni Ellen DeGeneres, nagdiwang ng kanyang 18th birthday si Justin. At ang regalo sa kanya ng manager niya, isang brand new car. Mahilig daw kasi sa sasakyan itong si Justin. At para sa kanyang kaarawan, isang Fisker Karma ang kanyang natanggap na isang luxury electric vehicle na environment friendly. At meron pa itong solar panels sa bubong. Sige, ano yung question?
sulong ko sa akin. Happy birthday, Justin Bieber, who's finally 18. Summer na talaga mga kapuso. Ayan na. At ramdam na ramdam talaga natin yan sa napakainit na temperatura, lalo na tuwing tanghali at hapon. Ay, nako, kanya-kanya na tayo ng mga pampalamig ngayon. Kaya ng pagkain na malamig, matamis at malinamnam na ice cream. Kaya yan ang ibibigay sa atin na Monica at Arn. At ang paggawa sila ng ice cream, wuy! Sa Angeles City, Pampanga, lahat po natawa. Good morning, guys. Good morning, girls. Good morning sa ating mga kapuso. Naku, kahapon nga, in-announce ng Pag-asa official na pagsa-start ng summer sa ating bansa. Kaya naman, naku, eto na. When we say summer and pagkain, isa nga lang pumapasok sa isip natin mga Pinoy. Yan ay ang ice cream. Kaya naman, this morning, pumunta tayo dito sa Angeles, Pampanga para ipakita ang paggawa ng ating all-time favorite ice cream. Di ba, Arn? O yes, Mon! Mga kapuso, tiyak na matatakam kayo dahil iba't ibang klase ng ice cream ang ginagawa dito. Sa katunayan, kumagit kumulang 300 gallons ng ice cream ang ginagawa dito kada oras. Ganun kadami? Yes! Wow! At lalo na ngayong summer, mas marami yan, I'm sure. At para i-level up ang inyong pag-enjoy sa pagkain ng ice cream, abangan nyo mga kapuso yung tips namin para gawing mas bongga ang inyong mga ice cream. Kaya naman mga kapuso, tutok lang at ihanda na ang inyong mga cups and spoon sa aming masarap na usapan dito po sa Ice Cream Factory. Balik muna sa inyo, girls. Are you okay? Then it's not your problem. Sunog! Nako, yan po ang ayaw nating marinig na Ay. sigaw, lalo na kapag nasa bahay tayo. Yun bang talagang tatamaan ka ng kaba at takot? Buti na lang may fire extinguisher tayo. Oo nga, at malaki-laki yun ha. Pero ito mga kapuso ha, tuwing may sunog, mahalaga po na hindi tayo nagpapanik at lagi tayong alerto. Gaya na lang ng mga katambay nating matatapang na bumbero ngayon sa kanilang Fire Olympics sa Quezon City Circle. At kasama nila doon ang mga laging alerto rin, sina May at Betong. Good morning, guys! Oh! Ayan na! Wow, ha? Mga fireman talaga tayo. Oh! Ako po! Tuwing sasabit ang buwan ng March, ha? Oh. Ipinagdiriwang natin ng Fire Prevention Month. Siyempre, ang mga bawat lokal ng pamahalaan, talagang nagtutulong-tulong. Kasama, siyempre, ang Bureau of Fire. O talaga, syempre, talagang Bureau of Fire talagang dating natin, May, ha? Oo nga. Siya sa katuparan po ito bilang paalaala na magdoble ingat. Siyempre, pagdating ng buwan ng Marso, talagang tumataas ang insidente ng sunog, May. Tama ka, kaya po ang tema natin ngayong taon, makiisa, makialam, Oo. makipagtulungan para ang apoy, naku po, maiwasan Tama naman yan. talaga. Dahil, syempre, sa pakikipagtulungan, syempre, ng Bureau of Fire at ng paborito niyong morning barkada, talagang hindi tayo magsasawa na magpaalala, na magdoble ingat para hindi tayo masunugan. Tama po, kaya sa aming pagbabalik, syempre yung mga iwas sa sunog tips po ha, ang aming ibibida. Yes. Pagkatapos magpapakitang ginas naman, paandar ang ating mga Ay. Bureau of Fire. Okay Kung yan. sila ba'y handa physically o mentally, naku po, para ang sunog maapula natin. Ha? Siyempre, lahat po yan sa pagbabalik po ninyo ng numero unong tagapaghatid ng impormasyon ng unang unit. Pero ngayon muna, back to studio Back muna to tayo. studio! I wanna Uy, be a tulungan natin fireman. sila. Come on, hey, let's go. Let's go, Fire! Woo! Let's go, Fire! Amazing! Kaya tambay lang mga kapuso ngayong Fun Friday. Dito lang sa #1 morning show ng bayan. Ito ang